This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if multuhin ka ng mga missing sabungeros? Matatakot ka ba o tutulungan mo sila? Ito ang malagim na storya ni Ade. Sulat niya sa amin. Magandang gabi po, Book of Bad Ideas. Gusto ko lang ikwento ang aking karanasan sa mga missing sabungeros na ito. Ako nga pala si Andre Mangas. Palayaw ko ay Ade. Isa akong manggagamot at espiritista galing Kiwalan, Lanao del Norte. Pero ngayon, dito na ako nanggagamot sa Manila. Mas marami kasing tao ang nangangailangan ng tulong ko dito. Kaya sobrang busy din ang schedule ko. Nung nakaraang buwan, pinasyal ako ng aking pamangkin na si Mateo para makapag-recharge din ako. Kung saan-saan niya ako dinala. Nakarating kami sa Pangasinan, Baguio, at kung saan-saan pa sa Maynila. At isa pa naming destinasyon ay ang Tagaytay. Napakaganda pala dito at napakasarap ng pagkain. Overlooking din na to sa Taal Lake at Taal Volcano. Ang sarap kumain habang ganito ang view mo. Sabi ng aking pamangkin, huwag ko raw masyadong tingnan ng view at kumain na lang. Dahil pagkatapos daw namin kumain, pupuntahan din namin ang Taal Lake at Taal Volcano. May inarkila raw siyang bangka para magbigay ng tour sa Taal Lake at iikot daw kami sa paligid ng bulkan. Medyo kinabahan lang ako at mamaya, baka biglang pumutok ang bulkan. May napanood kasi akong video dati na habang nagtutour sila ay pumutok ang Taal Volcano. Pero sabi naman niya, safe naman daw as of now. Kaya nagtiwala naman ako at tumuloy kami sa tour namin sa Taal. Pag-alis ng bangka sa Pampang, biglang bubungad sa harap mo ang napakalawak na Taal Lake. Ang sarap ng hangin, ang presko. Tapos makikita mo yung kabundukan sa baligid. At syempre, yung mismong Volcano Island na unti-unting lumalaki sa paningin mo. Habang papalapit kayo, makikita mo yung ganda ng bulkan. Yung mga parte na kulay abo galing sa pagsabog dati, tapos yung mga berdeng bahagi na nabuhay ulit. Nakipagkwentuhan din ako sa bangkero at marami siyang kwento tungkol sa bulkan at kasaysayan nito. Hindi rin masyadong maalog ang bangka, kaya chill ang tour. Makikita mo yung mga ibon na lumilipad, yung mga bahay-bahay sa gilid ng lawa, tapos yung mga mangingisda na naglalayag. Pero ang pinaka-the best, yung pakiramdam na ang lapit mo sa isang aktibong bulkan. Kahit tahimik at payapa, may kakaibang kapangyarihan kang mararamdaman. Minsan lang ako makaramdam ng ganitong excitement at takot dahil alam niyo na sa aking trabaho, halos lahat ng bagay at mga nilalang ay nakita ko na. Kaya ang sarap lang tumunganga at mag-enjoy sa view ngayon. Pero habang palapit na kami ng palapit sa bulkan, hindi natakot ang nararamdaman ko. Hindi takot sa aktibong bulkan, kundi may nararamdaman akong mga espiritong nasa ilalim ng lawa. Umiiyak sila sa akin. Sanay naman akong makaramdam ng espiritu, paisa-isa at marami na ang 3. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Tansya ko ay nasa 80 hanggang 90 ang mga umiiyak dito. O baka nga mas marami pa. Isipin mo, ganito karaming tao ang bumubulong sa tenga ko ng sabay-sabay.
Kaya nanghina ako at napaluhod. Halos mawalan ako ng malay. Agad namang umaksyon ng bangkero at ang aking pamangkin at bumalik na kami kagad sa pier kahit hindi pa tapos ang tour namin. Pagkarating namin sa pier, nag-request sila ng ambulansya. Pero sabi ko, wag na. In-explain ko sa kanila na espiritista ako at may mga kaluluwa lang kasi na nagpaparamdam sa akin habang nasa lawa kami. Tinanong ko kung may dati bang sementeryo na nilamon na ng lawa doon. Sabi naman nila, wala raw. Kaya takang-taka ako. Kung walang sementeryo doon, bakit ang dami nilang mga ligaw na kaluluwa? Pero hinayaan ko na lang ito dahil gusto ko rin namang makapagpahinga. Inihatid na kami sa isang hotel at dito na kami nagpahinga at nag-overnight. Pero sa di inaasahang pangyayari, habang nagpapahinga na ako sa hotel room namin ng gabing yun, nung May 26 ngayong taon, tila sinundan ako ng mga kaluluwang ligaw na galing sa lawa. Nagpakita sila sa aking kwarto at halos mapuno nila ito. Kung normal kang tao, tiyak, sisigaw at mapapaihi ka na sa takot. Pero para sa akin, it's just another day in my job. Basang-basa ang mga multo na ito at marami silang sugat sa katawan. May mga damong dagat din na nakapalibot sa kanilang mga damit. Ang karamihan sa kanila ay kulang ang paa, braso, o di kaya naman walang ulo. Ano kaya ang sinapit ng mga ito? Maya-maya pa ay may lumapit na isang multo sa aking paanan sa kama. Nagpakilala ito sa akin. Ang pangalan niya daw ay Gerald. Isa daw siya sa mga nawawalang sabungeros. Dito ko na naisip na sila pala ang laging nasa balita. Matagal na silang nawawala. Nung pandemic pa. Kung hindi ako nagkakamali, 2021 nung simulang mawala ang mga sabungeros na ito hanggang 2022. Pero ang sabi, 34 lang daw ang mga sabungeros na ito. Kaya nagtataka ako bakit ang dami nila ngayon. Siguro, ang iba ay hindi pa alam ng media at ng mga otoridad. Isa ito sa mga misteryosong krimen na hindi masolve ng ating kapulisan at gobyerno. Kung iisipin mo, hindi lang kamatayan at sakit ang idinulot ng pandemic sa atin. Pati na rin ang masamang bisyo. Dahil wala ngang magawa ang mga tao dahil nakakulong lang sa bahay. Marami sa atin ay natutong magsugal. Online gambling. At nung mga panahong ito, usong-uso ang e-sabong or online sabong. At ang mga kaluluwang nasa harap ko ay ang mga biktima ng bisyong ito. Hindi ko maiwasang maawa sa kanila. Dagdag pa ni Gerald, Manangade, sana itulungan niyo kaming makakuha ng hustisya para sa ginawa sa amin. Ito lang ang paraan para manahimik ang kaluluwa namin. gusto man kitang tulungan, Gerald. Pero ang pwede ko lang gawin ay ipahatid ang mga mensahe niyo sa inyong mga pamilya. Nasubukan ko na dating makipagtulungan sa pulis tungkol sa mga ebidensya para mahuli ang mga suspect. Pero hindi nila ako pinaniniwalaan. Sa modernong panahon ngayon, ilan na lamang ang naniniwala sa aking kakayanan. Kayo na lang po ang magbigay ng hustisya sa amin at hulihin ang mga killers namin. Anong tingin mo sa akin, Gerald? Superhero? Sa payat kong ito, hindi ko nga kayang humawak ng baril o itak. Ang isang espiritista na tulad ko ay isang messenger o tagapaghatid ng mensahe niyo sa mundo ng mga buhay. Isa din po kayong manggagamot, di ba? So siguro, kaya niyo rin po silang kulamin. Natigilan ako. Naalala ko na ginawa ko ngayon dati at hindi maganda ang kinalabasan nun. Yak kasi, hahabulin na naman ako ng mga kakilala ng mga killers na ito. Ganun ang nangyari dati. Ano kaya nalaman ni Gerald na nagawa ko na ito? Dito na ako nagpasya. Sige, tutulungan ko sila. Kahit hindi ako vigilante, susubukan ko pa rin para lang matahimik na sila. Kaya sinagot ko si Gerald. O siya, sige na nga. Naawa kasi ako sa inyo. Ano bang mga detalye ng mga killers nyo? Karamihan po sa amin ay hindi matandaan ang mga kidnappers at killers namin. Masyado pong mabilis ang pangyayari.
Pagkatapos kasi kaming makidnap, tinorture kami kaagad at pinatay. Pagkatapos ay inilagay kami sa sako at itinapon sa Taal Lake. Karamihan din sa amin ay pinagpuputol ang mga parte ng katawan para lang kumasya sa sako. Pero si Manong Boy at si Manong Chester narinig ang pangalan ng dalawang lalaki, si JP Magwad at Leo Tan. Nagtatrabaho ang mga ito sa Tari Live, isang isabong na kumpanya. Okay, sige. I can start with that. Sige, babalitaan ko kayo kung ano ang malalaman ko sa dalawang ito. Pero for now, tiyak ako may mga gusto ko yung sabihin sa mga kamag-anak niyo. Yun naman ang dahilan kaya lumapit kayo sa akin, di ba? Isa-isa lang ha. At ibigay niyo din ang mga contact details ng kapamilya niyo. At buong gabi kong pinakinggan ang mga ligaw na multo at ang kanilang mga mensahe. Inabot pa nga kami ng umaga dahil sobrang dami nila. Nakakaiyak ang mga mensahe nila. Sinave ko ito sa aking cellphone para matandaan ko. Nang matapos sila, kinontak ko na ang mga kamag-anak nila online. Buti lahat sila ay nasa Facebook. Kaya nag-message na lang ako sa kanila. Pagkatapos nito, bumawi muna ako ng tulog. Kinabukasan ay nagpatulong muna ako sa aking pamangkin para matrack sila JP Magwad at Leo Tan. Magaling naman sa internet ang aking pamangkin. Alam kong gumagamit din siya ng AI. Ngunit sabi ni Mateo sa akin, matagal na raw kasing pinagbawal ang isabong at wala na raw ang kumpanyang Tari Live. Pero susubukan niya pa rin daw mahanap ang dalawang empleyadong ito. Makalipas ang ilang oras, nakuha na niya ang address ng dalawa. Bumalik na kami sa Maynila para puntahan at subaybayan ang dalawang suspects na ito. Bago ko makulam ang dalawang ito, kailangan kong makuha ang gamit mula sa kanila. Kahit na anong personal belongings nila. Sabi naman ng aking pamangkin na si Mateo, siya na raw ang bahala. Kaya tsinempuhan niya ang mga ito. Nakakuha siya ng buhok ni JP Magwad sa urinal pagkatapos nitong mag-CR. Diring-diri ako. Pero kailangan talaga namin ito eh. Doon naman sa isang suspect na si Leo Tan, nakuha ang kubyertos na ginamit niya pagkatapos kumain sa isang fast food. At ngayong nakumpleto na, pwede na kaming magsimula ng orasyon. Kaya umuwi na kami sa bahay at sinimulan na ang pangkukulam. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus At nung gabing yun, fructus agad ding ventris namatay tui, si JP Iesus. Magwad. Inatake Santa ito sa Maria, puso Mater Dei, habang nasa sabungan. ora pro Dead nobis on the spot siya. peccatoribus, nunc Binigyan ko et naman ng in hora malubhang karamdaman mortis si Leo nostrae. Tan. Kinabukasan, pinuntahan namin ang bahay ni Leo Tan. Nilooban namin ito. Siguro, tinatanong niyo kung bakit ko ba ito binuhay pa. Simple lang, dahil kailangan kong makuha ang impormasyon sa iba pa niyang kasama at ang mastermind sa krimeng ito. At gaya ng inaasahan, halos hindi makagalaw si Leo Tan. Nasa kama lang ito at deliryoso. Tinanong ko siya kung sino ang mga kasama niya at kung sino ang mastermind. Agad naman niyang binigay ito nang walang kahirap-hirap. Nang matapos kami, iniwan na namin ito. Medyo naawa din ako nung huli ko siyang sinulyapan kasi bukas, siguradong patay na siya dahil sa karamdaman nito. At sa sumunod na linggo, hindi muna ako tumanggap ng mga kliyente at pasyente dahil alam na namin kung sino-sino pa ang mga kasamahan ni Leo Tan, pati na rin ang mastermind na si Mr. Anton Batista. Ginawa ko rin sa mga ito kung anong ginawa namin kay JP at Leo. Kumuha kami ng gamit mula sa mga ito at kinulam ko na silang isa-isa. Matapos ang isang linggo, napatay ko na ang 15 tauhan ni Mr. Anton. Yun nga lang, medyo nanghihina na ako dahil kinuha na ng mga orasyon na ito ang aking lakas. Gayunpaman, kakayanin pa naman ang aking kapangyarihan na patayin si Mr. Anton. Iisa na lang naman siyang natitira. Naisip ko rin, matinding crime boss itong si Mr. Anton. Pulido gumawa ng krimen. Sino ba naman ang makakaisip na itapon ng mga bangkay sa isang lawa na may active volcano? To me, it's the perfect murder. Para siyang tulad ng isang criminal mastermind na sikat din sa Pilipinas.
Fixer ata ang pangalan nun. Anyway, yun nga lang, dahil mayaman itong si Mr. Anton, ang nagmamay-ari ng Tari Live dati. Marami itong bodyguards sa mansyon niya. Kaya ang ginawa kong orasyon ay binigyan ko ito ng malubhang karamdaman. Sinubukan niyang magpakonsulta sa ospital. Pero wala na itong magagawa sa kondisyon niya. Kaya naghanap ito ng iba't ibang manggagamot at albularyo. At noong June 16, nakapunta na rin kami sa mansyon nito. Sabi lang namin ay manggagamot kami. At nung naiwan na kami sa kwarto niya at wala ng mga bodyguards na bantay, nilabas ko na ang aking balisong. Sisigaw pa sana si Mr. Anton, pero tinakpan ni Mateo ang bibig niya. Pero bakit ko nga ba gustong patayin ng harap-harapan si Mr. Anton? Bakit hindi ko nalang kinulam ng malayuan? Dahil gusto kong makita kung sino ang demonyo na pumatay sa mga sabungeros na ito. Ilang taong hindi natahimik ang mga kaluluwa nila. At grabe din ang hirap na sinapit ng pamilya nila. Isipin mo yun, ilang taon kang nag-iisip at hindi makatulog dahil hindi mo alam kung nasaan o ano ang nangyari sa mga kapamilya mo. Bigla na lang itong naglaho sa mundo isang araw. Hindi mo alam kung buhay pa o patay na. Kaya nararapat lang ito sa kanya. Hinawakan ko na ang balisong at handa na akong tadtarin ng saksak si Mr. Anton. Tinawag ko din ang mga kaluluwang ligaw ng mga sabungeros. Isa-isa silang nagpakita at tuwang-tuwa sa aking gagawin. Sabi nila, ito na raw ang hustisyang inaantay nila at pagkatapos ay magiging malaya na sila. Ngunit bago ko masaksak ito, natanggal ni Mr. Anton ang pagkakatakip ni Mateo sa kanyang bibig at sumigaw ito sa akin. Wag! Wag! Wag niyong gagawin yan, Manang! Please, wag! Inosente ako! Natawa ako sa sinabi niya. Kaya sagot ko, inosente? Utsa, ikaw ang mastermind sa pagkawala at pagkamatay ng mga missing sabungeros. Nakikita mo ba ang mga multo sa likod ko? Ito ang mga pinapatay mo. Sige, hindi na nga ako inosente. Pero hindi rin inosente ang mga multong yan. Tandaan mo, sabungero sila. Tinanong mo ba sila kung bakit sila napatay? Nagtsotsope ang mga yan. Mga mandaraya. Yang si Manong Agustin, pinilay niya ang manok niya. Si Berting naman, pinurga niya ang manok niya para manghina. Yan si Roberto, pinaliguan niya ang manok niya bago ang laban at binaligtad niya pa ang tari ng manok niya. At ang pinakahuda sa lahat ng mga yan ay si Gerald. Ahente ko yan mismo. Pero tinarantado ako ng putang inang yan. Kinopya niya ang website ko at binigay ito sa mga tumataya. Kaya ang mga taya ay napunta sa kanyang bulsa. Mga huwad ang mga putang inang yan. Kaya kung meron mang dapat makukuha ng hustisya, ako din yun. Natigilan ako sa aking narinig. Tinanong ko si Gerald at ang mga sabungeros tungkol dito. Pero hindi sila sumasagot. Pinagpipilitan lang nilang saksakin ko na raw si Mr. Anton. Ilang minuto din akong nag-isip at pagkatapos nito, tinago ko na ang balisong ko. Agad ko namang sinimulan ng isang orasyon para pagalingin si Mr. Anton. Habang ginagawa ko ito, ginugulo naman ako ng mga multo ni Gerald. Sabi nito, Manang, maawa na kayo. Patayin niyo na po ang hayop na yan para matahimik na po ang aming kaluluwa. Don't play the victim card, Gerald. Parehas lang kayong hayop nito si Mr. Anton. Parehos kayong mga mandurugas. Ang mali nyo lang, mas mayaman at makapangyarihan ang dinugas nyo. Kaya wala na akong gagawin pa. Tatanggalin ko na rin ang kulam kay Mr. Anton. Tinapos ko ng orasyon. Pagkatapos nito, humingi rin ako ng dispensa kay Mr. Anton. Buti at pinayagan ako nitong umalis ng buhay sa mansyon niya. Hindi ako pauutos sa mga manloloko. At tandaan nyo, hindi lahat ng multo ay biktima. Bahala na ang mga multong ito at si Mr. Anton kung paano nila sisirain ang isa't isa. Pero ako, I'll stay out of it. Makalipas ang ilang linggo, nagulat din ako at may lumabas na isang dating tauhan ni Mr. Anton na si Mang Dudong.
Itinuro niya rin sa mga otoridad ang mga sako sa taalik. Sabi ng mga otoridad, kakasuhan daw nila si Mr. Anton. Sabi ko sa sarili ko, good luck. Hindi ba niya alam na hawak niya rin ang mga pulis at NBI? Ang iba nga sa aking napatay sa kulam ay mga pulis. Sila mismo ang nangidnap at pumatay sa mga sabungero. Asa pa kayong makukulong nyo yan? At hindi rin inosente ang mga sabungeros na yan. Natawa naman si Mateo sa mga sinabi ko habang nanonood kami ng TV. Basta ako, babalik na lang ako sa lugar ko. Sa regular kong trabaho. Ang mahirap kasi dito sa Pilipinas, kahit ang mga tumutulong ay inaabuso. Pati mga multo. Kahit namatay na, nandurugas pa. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.